Morning, good afternoon, good evening sa inyo lahat at nandito na po tayo sa another episode. Congratulations sa atin at nakagawa tayo ng next episode. So, ang sinusunod nating mantra ngayon guys, hindi kailangan perfect. So makikita nyo yan, tandaan nyo yan. Hindi perfect itong video na to. It's going to be a long video, so kung hindi kayo mahilig sa mga mahabang diskusyon, suggestion ko sa inyo, dadala kayo na iba. Pero it's going to be quite long kasi ito ang importante sa paggawa ng isang super secretary na paggawa ng super secretary gamit ang custom AI. Sa kaso na to, kaya siya custom gem kasi gagamit tayo ng Google Gemini. Okay? Sa ChatGPT, remember, ang custom AI ng ChatGPT is custom GPT. Sa Gemini is custom gem. Sa Claude is custom agent or project. Or iba kasi sa Claude may skill na tinatawag dun But we will discuss that for another day. So, simula na tayo. So, ang episode na to is all about creating your super secretary. So, ito yung secretary na kilala ka. Sabi nga nung ginagawa ko, Itong slide na to is gawa ito ng assistant ko. Ayan. So, siyang gumawa to. Si Claude ang gumawa niyan. It took me for quite some time para makagawa nito. So, ituturo ko rin sa inyo paunti-unti kung paano kaya abot dito. So, anyway, super secretary. Kilala ka ng secretary mo. Anytime pwede mo siyang tawagan. Anytime pwede mo siyang i-consult. Alam niya everything about you. So, how does that happen na kilala ka niya? Siyempre, papakilala ka. Ayan. Alright. So, anong custom gem or custom AI? Itong AI na ikaw mismo nag-train. Literally. Ikikwento mo sa kanya lahat ng style mo, ng history mo, ng kahit problems, saka mga triumphs mo. So, para siyang diary. The difference is, yung diary mo nakakapagsalita. Just imagine, if your diary can talk back to you, ano kayang sasabihin niya? Ganito yon guys. So, para siyang employee, of course, mas maganda kung pro ang kukunin nyo, $20 a month, around 1,200 pesos. Lagi ko sinasabi sa wife ko, ito ang pinakasulit na assistant na subscription namin sa buhay namin kasi talagang nagagamit namin sa lahat. Yan, personal assistant, alam niya lahat ng detalye ng business mo, hindi mo na kailangan mag-explain ulit kasi ikikwento mo sa kanya lahat. Parang calculator plus writer sa context ng business. Yan, so, sabihin mo sa kanya yung presyo. So, isang AA na ikaw ang nagturo kung sino siya at para saan siya. Okay, ang problema kasi pag hindi ka nagbigay ng context or hindi ka gumawa ng custom AI, paulit-ulit yung tanong mo, hindi ka niya kilala. Yes, may memory, pero hindi ka niya kilala deeper. Nangyari sa akin to. Nung unang gamit ko ng ChatGPT, hindi may memory siya sa akin. Yung usap namin sa thread na yun. For quite some time, napuno yung thread. So, meron na siyang limit. Hindi na ako pwede mag-type ulit. Medyo masakit kasi may napag-usapan na kami. At kailangan ko na mag-start ulit. So, ang gagawin natin ngayon is make sure na meron kang notepad or at least document na nandun lahat ng storya mo at i-update na lang natin siya. Ayan. So, para problema sa regular na chat prompt is inuulit-ulit mo yung tanong mo, sasayang yung oras kasi magde-describe ka na naman ng bago. Magkakaibang sagot, walang context at walang memory. Although may memory siya automatically, wala siyang deeper understanding kung ano ka at ano ang ginagawa mo. So, yun. Ang solution is turuan mo ng AI ng isang beses. turuan mo ang AI ng isang beses. Lagi na siyang handa. Sabi ni Claude to. Ayan. So, pasensya na sa Tagalog niya. Medyo lang Ayan. Okay, so paano gumawa ng custom assistant or custom gem? Pupunta ka sa gemini.google.com sa may sidebar. Bakit hindi ko ipakita sa inyo? Ayan. Alright, so okay. Ayan, gems. Ito. So, nandito tayo sa tawag dito? Gemini.
So, pupunta ka sa gems. Ayan. So, kikreate ka ng bago. New gem. Ayan. New gem. Ito. Tandaan nyo guys, sa gems, new gem. Ito yung pinag-usapan natin last time guys. So, nandito pa rin. So, yes, meron siyang memory dyan. Pero, ito lang. Yung memory lang nito is yung pinag-usapan natin dito sa specific chat na to. So, just imagine meron ka sobrang talinong kausap na kung ano yung nilagay mo yung kilala niya. So, ito, new gem. Ayan. So, it will ask you, to give it a title, description, ito importante, instructions. So, nandito yung meat. Nandito lahat ng i-share mo. So, ayan. Let's go to the next slide. Of course, sisave mo yun eventually. Type mo instructions. Okay, so may 3 different types of context. Basic, para sa mga kung medyo hindi ka pa kung gusto mo lang mag-start without giving in too much context, pwede to. Sabihin mo lang business name, location mo, services and price, operating hours, and payment method. And mamaya makikita natin examples. Intermediate, yung business info, yung tone, anong klase ng professionalism ang gusto mo, English ba, may specific words ka ba na gustong ilagay, like mga slogan mo, pwede mo idagdag dyan. Common client scenarios, pwede ka rin maglagay. Mga examples, the best yun. I remember there were times na naglagay ako ng mga specific scenarios sa business. Naaalala niya yun. Lalo na kung sobrang importante at kapupulutan niya ng context. Ayan. Pre-written replies, Facebook caption style. Kung may gusto ka lang, yan yung pwede mo idagdag. Ito yung suggestion ko. Deep talaga. Maglagay ka ng personal stories, mga standard operating procedures mo. I suggest magkaroon ka ng different assistant or different tech content document para sa personal life mo at sa business mo or sa career mo. Minsan, hihiwalay mo pa yan. Mayroon ka pang financial assistant. Ano si personal story? Personal story, sabihin mo istorya mo, saan ka pinanganak, ano yung information about your parents, may mahilig mong kainin, basta yung biography mo, diary mo, siguro hanggang college, safe yan, maganda yan. The reason kung bakit mo sinishare yun is para mas maging tailor fit ang sagot niya sa lahat ng tanong mo. Minsan kakwentuhan ko yan si Custom Gem. Like minsan magtatanong lang ako, "Uy, sumakit yung tiyan ko," ganun. "Oh, may history ka ng ganito, siguro baka ganito na sobrang ka nakain." Mga ganung bagay. Pero syempre, huwag niyo take yung medical advice niya. Meaning, pag gusto mo ng kausap at wala kang mahanap na ibang sagot, say for example, may gusto kang kainan, alam niyo paborito mong pagkain, nandito ka sa lugar na ganito, may isasuggest siya. Masarap kausap yan, lalo na pag may audio kayo. ChatGPT, mostly namin ginagamit ng wifi ko. Pagka nasa kotse kami, gusto namin magtanong ng mga best restaurants. Iano ko yun. Siguro lagay ko sa Reels. Ibang usapan na lang yun. Okay, personal story. Ngayon, pagka business and career, hindi naman sila magkaiba. So, ilalagay mo rin yung history mo, kung ano yung current standard operating procedures mo, kung meron kang mga previous documents, like kung ano yung financial performance mo, pwede mo rin ilagay sa kanya. Tanong, safe ba maglagay ng information sa kanya? Kung may sobrang sensitive ka ng information na ayaw mong ma-share, okay lang naman. Pero kung mas malaki ang drawback ng productivity sa sensitivity ng information, I think okay lang naman. Kasi unang-una, Google naman may hawak. I mean, pare-pareho namang may security features yan. Hindi naman sila agad mapasok. At siguro, the worst thing that could happen is bentahan ka ni Google ng product paglabas mo ng Gemini. But I'm not entirely sure. So far, wala pa namang naging problema sa akin. Mas naging malaki advantage nung pag-share ko ng information kasi mas marami ako natatapos. Yan, challenges and work style. Importante yan, guys. Say, for example, meron kayong email, medyo meron kayong heated argument ng kung sino man. Like, your probably, say, for example, boss, not exactly heated argument, but
siguro discussion, heated discussion, mga ganon. Or heated discussion between you and your family friend or ganon. So, pwede ka niyang bigyan ng advice. Ito yung advice na hindi lasing ang kausap mo. So, medyo matalinong pagbibigay ng advice to guys at level-headed. Ayan. A lot of times, siguro siguro lampas 10 na. Uh, Placing in the context, kinikwento ko, kinaka-copy paste ko yung conversation ko sa mga importanteng nakakausap ko. Nagkakaroon ako ng mas magandang outlook at mas maganda yung pagkakasabi ko dahil sa output ng assistant ko. Kasi mas nabibigyan niya ako ng magandang outlook. So, dahil sa context na binibigay ko. Yan, saka kung paano ka mag-isip. The more na maraming ka kinagkwento sa kanya, say for example, nagkaka-paste ka sa kanya ng mga conversations, mas nagkakaroon siya ng context at mind you, nagkakaroon siya ng parang storybook. Meaning, kunyari, kilala niya na yung boss mo. Ito yung ugali ng boss mo based on your conversation. Ito yung isang beses naman or isang instance naman, meron ka namang kapitbahay na kinikwento mo sa kanya. Alam niya na rin yung ugali nun or alam niya kung paano yung approach, alam niya yung character nun. So, parang pelikula in a way. Nagkakaroon ka ng script na medyo may cheat or medyo may daya ka or advantage kasi pwede kang mag-solve ng problems na medyo complex dahil sa context na binibigay mo. Nandun pa lang tayo, guys. Anyway, sana nabibigyan ko kayo ng idea kung gaano ka-importante magbigay ng context. Lagi nyo tatandaan, napakatalino ng AI. Kailangan mo lang siyang sabihan kung anong kailangan mo sa kanya, at kung saan siya magbe-base ng kanyang decisions. Ayan. So, next slide. Okay, contestant number 1, si Rico. So, meron tayong 4 characters for today. Okay? Number 1, si Rico. So, ganito ang business info. Yan. So, ito yung mga ilalagay mo. Kung ikaw si Rico, example. Ayan. So, maglalagay ka ng print shop name mo, kung saan ang printing shop mo, mga services and pricing mo, operation hours, kung ano yung eksaktong job or kung ano yung mga services na, bukod sa services rendered, ano mismo yung trabaho mo bilang ikaw si Rico? Ikaw ba yung nagde-design? Ikaw ba yung nagka-cut? Ano yung mga software na gamit mo? Ano yung mga places na binibilhan mo ng supply? Ano yung telephone number? Kompleto. Ayan. So, setup time nito, di ako naniniwala 10 minutes yan. Pero yes, libre ang Gemini. Di 10 minutes to dahil the more na matuto ka maglagay ng context, mas ma-excite ka gumawa ng backstory. Ako guys, ang dami ko ng backup na text file na documents just to make sure na if ever down si Claude, if ever down si ChatGPT, if ever down si Gemini, may context pa rin yung kahit sino sa kanila at pwede kong i-upload anytime. Tuturo ko rin siya in the future. Dito muna tayo sa medyo madali. Okay, si Rico. Kunyari, ikaw na si Rico. So, niligay mo na kung ano ka. Diba? Ikaw si Rico. I run a printing shop in Caloocan City near SM North EDSA. Tingnan mo gano'n ka eksakto, diba? Kung pwede mo lagay yung address, mas okay. I started with just one Epson printer in 2021 using my savings and my wife Lori helps me on the weekends. So, importante yung mga ganyan details, guys. Kasi paano, kung sinabi mo sa kanya, coach kasi ang tawag ko sa AI namin. Coach, paano pag I have an outing or I have a meeting this weekend? How can I solve this blah 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 or handle this? Siguro sagot niya, let your wife Lori assist you in something. So, mayroon siyang context na nagtatrabaho si Lori, na asawa ni Rico during weekends. So, services and pricing, kompleto yan. Tapos yung client and tone. Importante to. Kung may mga big time clients ka or regular clients, ilagay mo rin. Kung ano sila, ano yung personality nila, gaano sila ka-importante sa'yo, baka may maganda silang i-share na idea. Yan. So, ganyan ka-kompleto, guys. So, say for example, kunyari lang, maglalagay tayo. Kaka-copy-paste natin to ha.
Kaka-paste natin. Gagawa tayo ng custom gem using Rico's background. So, sorry. So, ito. Okay. Ayan, kinapapaste ko na si Rico. Okay. Example lang to guys ha. Tapos, printing shop owner kasama si Lori during weekend. Ayan. So, ano guys, ano lang to? Surface level. Kasi yung description mo pwedeng mahaba. Actually, yung instructions mo, pwede kang gumamit ng separate GPT for that. Like, maglagay ka ng new chat, tapos sabihin mo sa kanya in Tagalog, tapos di kinuwento mo yung buhay mo. Ilalagay mo doon, please make this structured because I'm going to load this up in a custom GPT. Gagawin niya mas maganda yun. Diba? Mas naging efficient yung paggawa mo ng instructions at story dahil gumamit ka ng AI prior sa paglalagay mo dito sa may custom GPT. Sounds very complicated, pero pag na-addict ka dito guys, na-addict kayo dito sa paggawa ng paglagay ng context, lahat, literally lahat. Ako voice memo ko, nagre-record ako ng mga meetings, nagre-record ako ng lahat. Kahit yung konting sinabi lang ng mga kilala ko, yung mga kausap ko, nilalagay ko dito sa context para mas kumpleto, para mas klaro. Tatanungin niyo ako ilan ang assistant ko. Siguro 20, 30, at iba-iba ang purpose nila. Anyway, going back, masyado na naman tayo nalalayo. So, pangalan niya is Rico's Assistant. Ba't ko pa kinapapaste? Ayan. Rico's Assistant. Rico's Assistant. Okay. Lagyan natin dito printing guys ha. Baka kasi maligaw tayo. Okay. Alright. So, start chat tayo ha. Kay Rico Assistant. Okay. Ngayon, may mga set of problems tayo. Set of problems. Okay. Ito yung sabi sa inyo guys, di kailangan perfect. So, dapat may picture dito. Pero dahil I've reached my limit, yan, isa yun sa mga problems ng AI. So, that's the reason why gumagawa ako ng mga assistant na context ko is pwede kong gamitin kahit saan. Pero, gusto ko na talagang may share tong video na to sa inyo. So, imagine niyo na lang, si Rico nagre-reply sa Messenger. Tarpaulin order ng kliyente kahit dito sa print shop. So, imagine niyo pagod na pagod si Rico dyan. Ito yung tanong kay Rico. May nag-message sa kanya. Di, ding dong. Ayan, may customer nag-message. Hi, magkano ang 2x3 feet na tarpaulin? Ayan. So, kunyari, ayan, ito yung message. Kailangan po bukas ng umaga. Busy ka. Diba? I mean, gusto mo sumagot ng maayos. Ayaw mo sumagot ng 2x3 tarpaulin, ano yan, 250. Pagawa na po kayo. I mean, may mas magandang paraan para mag-message. Diba? So, tignan natin kung ano yung sasagot ni assistant. So, paano ko siya sasagutin na may requirement na rush fee na sabihin natin 100 pesos na hindi tunog masungit. Kaya pwede yan. Bigyan na rin natin na short code sa Facebook Messenger at may 50% down payment requirement. So, ang sabihin natin ang price ng 2x3 feet ay 250 pesos. Ayan. So, tignan natin kung ano sabihin niya. Hindi ko sure kung baka may makita pa kayong kulang ang context kasi pwede pa natin dagdagan ng kailangan ng design. May design na ba siya? Ganon. Or pwede natin lagdag yun. Design is a requirement. If there is none, we are charging, sabihin natin 500 pesos design fee. Ayan. Diba? Tingnan natin kung ano may sagot. Okay. Kumusta Rico? Ayos yan. Descending pakinggan kahit nasa mobile ka lang. Guys, pwede nyo palang gamitin to sa phone. Okay? Desktop ang gamit ko. Pwede sa phone. Kung ano lumalabas sa phone mo, lumalabas sa desktop mo. So, may assistant ka na sa desktop. May assistant ka pa sa phone. Pwede mo ring i-share yung email sa mga sa trusted na mga kasama mo sa bahay.
kung may assistant ka na isa pa or sa wife mo or sa husband mo, pwede mo ibigay. Ayan, magandang araw po. Maraming salamat po sa pag-inquire sa amin. Kaya po nating ihabol ang 2x3 tarpaulin ninyo bukas ng umaga. Ito po ang breakdown ng ating quote para malinaw tayo. At diba? Napaka-professional. So, ika-copy-paste nyo na lang to guys. Rush fee 100 para po prioritize natin ang print nyo para bukas. 350. Layout. Kung may ready to print design na po kayo, pakisend na lang po rito. Kung wala man po, may 500 design fee po tayo para sa layouting. Payment. Nagre-require kami ng 50% down payment. Wait ka po ang message nyo para masimulan natin. Masalamat po. Di ba? Even, napakadali. Isipin mo kung may isa kang taga-reply at marami kang... Kasi, ang mahirap minsan guys sa business is hindi ka makarespond. Dahil busy ka, di ba? May ginagawa ka. Kung may assistant ka na ganito, copy-paste mo lang yung message, paste mo dito, di ba? Okay. Ngayon, paano pagka sinabi, kunyari lang, sabi ng customer, wala bang discount yung design fee? Kasi wala pa silang design. Hanggang 300 lang ang kaya ko. Ayan, tingnan natin kung ano sabihin niya. Naku Rico, ito yung part na kailang balansin ng pagiging madaling kausap at sa pagpapahalaga ng oras sa layout. Gano'n ka kamahal ng assistant nyo guys? Dahil 500 standard mo at 300 ang budget, pwede natin bigay ang discount pero lagyan natin limitasyon para hindi ka lugi sa pagod. Kita nyo naman guys. Ginagaga ng loob yung ganyan. Di ba? Hindi ka pinapabayaan ng assistant mo. Dalawang prompt pa lang kayo magkakilala. Naintindihan ko po, sir, ma'am. Sige po, dahil kailangan nyo rin po bukas. Sige, bibigay ko po ang 300 design fee para makatulong. Basta po simple layout lang tayo. Text and image ang send nyo. Yan. O, di ba? Di ba? Nice. Isa pa lang yan, guys. Isa pa lang yan. Okay. So, next question. Tingnan natin. Ato. So, gumawa ka... So, say for example, hindi ka makaisip ng promo or ng idea sa Facebook post mo or sa tarpaulin na lang. Minsan kasi pinopromote natin yung mga negosyo natin. So, ang gusto natin gawin kay assistant is gumawa ka ng Facebook post para sa aming shop. Gusto namin i-promote ang aming ID picture, printing sa mga estudyante na mag-enroll ngayong June. So, mag-a-attach kami ng sample picture ng ID para pwede mo i-design. So, yun yung ilalagay natin dito kay Gemini, kay Gem. Teka lang, i-attach isa. Sabihin ko na lang, wala akong sample ID na pwede mo ilagay sa picture. Pwede mo ba ako gawan? Ayan, pintusan mo pa talaga yan. Ayan. Priority sa design na makita yung minimal delivery fee. So, ito yung mga instructions. Ayan. May package 1, package 2. So, tignan natin kung ano yung magiging sagot niya. Okay. Creating image na, guys. Okay. Dahil siya paliwanag eh. So, siyempre, kayang-kaya natin yan. Dahil wala ka sample photo, gamit ako ng AI, etc. Ayan. So, creating image. Antay tayo. Wow! Guys! Come on, guys! Ano na? Rico's Printing Student ID Photo Packages. Alam nyo ngayon ko lang sinubukan to. Tignan nyo naman, guys! Bakit may SM North EDSA dun? Nakakatuwa. This is something na I cannot even imagine doing in less than 10 seconds. Galing na, babe, no? Ngayon ko na sinubukan ulit. Nagpa-photo ID kami sa shop. Pero ang tagal ko gawin ng ganito kasi mag-iisip pa ako eh. Anong kulay? Anong picture? Picture ng dog ba namin gagamitin namin kasi ayaw namin yung mukha namin. Tapos, nandiyan yung package. 300 per package. Pipili ka na lang. Package 1 na package 2. Tapos, minimal delivery fee within Caloocan. At naalala niya, sinabi ko sa inyo guys naalala niya taga Caloocan ka. Diba? At eto, we accept cash and GCash kasi nakalagay doon na
ang accepted form of payment mo is cash and GCash. Ako kinikilig ako pag nakita ko yung mga ganito hanggang ngayon. Guys, matagal na ako gumagamit ng AI, mga 2 taon na, pero still gives me goosebumps pag nakita ko ng ganito. Ayun. Wow, di ba? Ang bilis. Pwede ka na magsimula ng negosyo. Okay na. Okay. So, we're done. We're done. Gusto ko sanang i-ano yung problem 3 kaso alos the same lang eh. Tingin ko ito yung pinaka-complex eh. Okay, so let's move forward with another character. Okay, so tapos tayo sa printing. Mag-apply naman tayo sa food. Isasabay ko na kayo guys. I mean, lahat ng pwede natin ilagay natin. Ngayon si Ate Cynthia. Cynthia's Kakanin sa Marikina. Ayan. So, product pricing niya, leche flat, small bilao, delivery rules, nandyan. Tone and scenarios, warm, taglish, point opo. Kapag nag-haggle, fix na po ang pricing para sa quality. So, medyo strict si Ate Cynthia sa presyo niya. Tapos, pag same day, 2 days advance po talaga ang kailangan namin. So, hindi siya pumapayag na same day. Your job, ang trabaho ni Ate Cynthia is ang trabaho ng assistant is to messenger replies, Facebook captions, and order reminders. Probably, this is the assistant of Ate Cynthia. So, parang ganun. Okay. So, magpapakilala ngayon si Ate Cynthia. So, si Ate Cynthia meron siyang kakanin-based business sa Marikina City called Cynthia's Kakanin. Nag-start siya during pandemic at nawala yung trabaho niya bilang hotel cashier. Guys, mind you, itong backstory natin, si AI gumawa niyan. At sinabi ko sa kanya, specifically na wag mo na akong pahirapan gumawa ng storya. Na magtatype pa ako, mag-iisip ako. Siya na gumawa ng lahat, guys. Kaya ako nagagawa ng mas mabilis ang content ko ngayon dahil sa power ng AI. Kung gaano ko kabilis naisip, gaano ko na rin kabilis ipoproduce. So as much as I could, i-share, lahat ng kaya ko i-share, gagawin ko. Ayan. So, ang ask ko lang sa inyo is like and share. And follow. And comment. Comment kayo kung may natutunan kayo. Or, lagay nyo lang kung ano yung mga best na pick up nyo. Ayan. So, ito ang product niya. Leche plan, small bilao, mga presyo. Yung mga pinag-usapan natin kanina. O may 30 pesos na dagdag sa latik. Tone scenarios. Ate style. Ang gusto ni ate is warm, friendly, and yun nga. Fix yung price niya at hindi pwedeng mag same day delivery. So, what we're going to do is copy-paste lang ito. So, imagine niyo guys, ito yung notepad nyo, nilagay nyo lahat. Yung ganito namin ni Wifey, sobrang haba. I mean, nung una kaming gumawa nito talagang telenovela. Pero, it paid off kasi lahat ng preferences namin, decision style namin, nalagay namin doon. At assistant namin araw-araw. Never a day goes by na hindi kami gumagamit ng assistant namin. Sa maraming bagay. Say for example, like, siguro may mga messages or letters or magko-consult kami ng kung anong i-reply sa mga kakilala namin minsan. Like, sabihin na natin may mga nagtatanong kasi ng legal questions kahit di pa kami pasado sa bar. May mga nagtatanong legal questions. So, kailangan namin maging exact sa mga sagot namin. So, mga exact provisions, mga articles, para makatulong kami na hindi kami lumagpas doon sa tama. Ayun. Pero tatandaan nyo guys, kung may mga nagsasabi sa inyo na kunyari lang, hindi naman accurate ang AI. It's because hindi sila nagbibigay ng context. Tatandaan nyo yan guys. Matalino ang AI. Kung nagbibigay, kung mais ang pagtuturo mo or mais yung context na binibigay mo. Ngayon, pag tinanong mo yan nang walang context, just imagine, kunyari lang, si Ate Cynthia, hindi niya nilagay ito. Sinabi niya, tulungan mo ako magpresyo ng biko. Anong biko? Sabi ni AI, anong biko yan? Anong lasa? Anong klase? Magkano? Anong dagdag mo dyan? Anong ginawa mo? So, di niya alam. Ngayon, this is setting the rules. Diba? Setting the story para meron siyang panggagalingan. So, tandaan nyo guys, pag may nagsabi sa inyo na hindi effective ang AI or hindi maganda yung sagot, it's because there's no context. Ganun lang. Okay. So, kakopy-paste na natin to guys. And
go to. Ganda talaga nito, grabe. Grabe guys. Alam nyo, 2 years ago, hindi ganyan. Hindi ganyan yan. Ibang-iba. Ibang-ibang itsura. Okay, so going back, tatandaan nyo, gems. Ayun guys, ang dami yan. Tinuturo ko lang sa inyo yung tingin kong magagamit nyo agad. Pag inaral nyo lahat ng makikita nyo sa AI, it's crazy. It's crazy out there, guys. Ang dami. So, stick lang tayo doon sa magagamit natin agad. Okay. Saan ba ako? Sabi ko gems, diba? Gems. New gem. Okay. I'm sorry. Mali pinipindot ko. Ibang gem to. Custom gem ang pinipili natin. Ang hinahanap natin. Ayun. Yun nasa ilalim. Ayan. So, tatabi ko muna sarili ko. New gem. Balik ako dyan. Ayan. Okay. So, lalagyan natin istorya ni Ate Cynthia dito. Tapos, home base kakanin. Sabi ko sa inyo guys, pwede nyong gawan ng mas mahabang description. Mas okay. Isiksik nyo lahat ng gusto nyo isiksik. Kasi ito, alam ko walang limit yan eh. Walang limit yung instructions na yan. Tama ba? Tama ba ako? Hindi ko alam. Nakalimutan ko na rin. So, Ate Cynthia. Ate Cynthia. Yung nagtitinda ng kakanin. Na ginawa ni Jem. Okay. Ayan. Okay, ready na tayo kay Ate Cynthia. Okay. So, ano mga problema ni Ate Cynthia? Tignan natin. May nag-message ngayon ng hapon, Ate, pwede ba bukas ng umagi leche plan para sa despedida namin? Paano kung sabihin hindi pwede na hindi siya nasasaktan? Paano nga naman kung close mo? Di ba? Minsan kasi, there's a better way of saying things. Ayan. At tingin ko, qualified ang ating assistant para sagutin yan. Di siya masasaktan dahil siya ang best friend ko since childhood. Childhood at ninang siya ng anak ko. Ayan. Ayan. I mean, tingnan natin. Pwede naman, kamusta ka ba rin ako? Guilty naman tanggihan ng kumparet ko ba? Lalo na ninang ka pa na. Well, may mga sobrang ganito. Ay, sorry. Wait. This is Jem speaking to you. Ayan. So, ito tayo reply. Haba. Mara, nakakalungkot naman na alis na pala kayo, may miss kita. Gusto nyo kong pabigyan ng despedida nyo. Pasensya na talaga, Mara, hindi aabot sa bukas ng umaga. Alam mo na leche plan ko, kailangan mabang oras sa paggawa at pagset para makuha yung selyado at makinis sa texture na gusto mo. Guys, gusto mo. Sorry. Nagulat sawa ko. Texture na gusto mo. Pa sa pinakasariwa, 2 days in advance po talaga ang kailangan namin. Ayaw ko mabigyan ka ng minadali at baka mapaya ako sa mga bisita mo. Dapat best lang ang ihain ng ninang. Baka gusto mo humabon ng lunch sa baka... Tingnan niyo naman guys, niyaya pa ng lunch dahil alam na magde-despedida yung best friend o kaya kahit anong pasalubong bago ka tuloy yung umalis. Tingnan niyo naman guys, sandwich method. Diba? Bakit ito ang tamang diskarte? Empathy first. Binati niyo muna siya tungkol sa despedida. Quality card. Tama yung sinabi niya. Professional boundary. Tapos alternative offer guys. Saan ka nakakita? Guys, hindi mo magagawa to ng text-text ha. Ngayon, pag meron ka mga di gusto, di alisin mo. Pero kung mababasa to ng kaibigan mo, magla-lunch na lang kayo. Libre mo na lang siya, di ba? So, okay, solve na yung isang problema ni Ate Cynthia. Ngayon, nag-order si customer ng 2 bilaon ng leche plan. Sinabi ko na i-Gcash muna bago ko gawin. Di na nagre-reply. Paano ko siya i-follow up ng hindi parang desperado? Okay, this is good. Tama to. May mga instances na parang kailangan mag-follow up pero it has to be professional kasi business yan eh. If there's one thing na natutunan ako, dapat ang reply mo sa isa pare-pareho. Hindi pwedeng dahil ikaw may hawak ng phone or ng messenger, mabait ka, tapos pag yung ibang tao na may hawak, masungit na. So, I highly suggest kung meron kang maraming volume ang dumarating sa messages, gumamit ka na ng ganitong process para kahit sinong gumawa, copy-paste ang inquiry ng customer, iisa ang tono ng sagot. Ayan, so tignan natin. Kung paano siya magko-follow up ng bayad na hindi mukhang desperado. Ayun, sabi nga ni Wifey, parang may template.
Ayan. Naku, Mari. Kita mo naman, no? Tawag sa'yo, Mari. Nakadalawang prompt ka pa lang, Mari nagatawag sa'yo ng assistant mo. Close na. Ramdam kita. Nakakakaba talaga kapag sinlang pagkatapos hinga ng payment. Pero relax lang tayo dito. Diskartehan natin ng maayos para hindi tayo magbuka naghahabol. Kundi nagpapaalala lang dahil sa slot niya. So, ito daw. Hi po. O, sabihin pangalan niya ay Maria. Ayan. Hi po, Maria. Good morning. Follow up ko lang po sana yung order niyong 2 bilaon leche flan. I-reconfirm ko lang po kung itutuloy natin para may schedule ko na po pagluluto at mapag-reserve ng slot. Tapos, yes baby. O nga, llanera yun ha. Malaki. So yun, reminder lang po na full GCash payment is required before we start para ma-prepare ang ingredients. So, tama si wifey. Paano kung llanera ang gusto mo ilagay? So, papalitan mo lang siya. Sabihin mo sa kanya, coach kasi tawag ko eh. So, coach na lang din ba? Or assistant? Or secretary. Ay, super secretary. Mali yung 2 bilao pala. Dapat llanera. Kasi hindi ko nilalagay yung bilao. Yung leche flan sa bilao. Yung lalagyan ng, sabi makita. Yung leche flan sa bilao. So, i-correct nga to in the future. I-add mo na ito sa memory mo. Baka nagkamali lang ako ng lagay. Ayan. So, pasensya na guys sa typo Ayan. Nako pare. Pare, nakita mo agad. So, yon. Small llanera. Ayun. Per tray. Ayan. So, ikaw correct niya. Salamat sa pag-correct, Mario. Ano next move natin? May text ba tayo sa bagong customer? Tutuloy natin mag-follow up dun sa isa. So, yun. Mas consistent sa tono. Tapos pwede mo pang i-tweak to. Pwede mo pa siyang bigyan ng deeper. Kung masyadong mahaba yung mga messages niya, pwede maiklian. Pwede pa mas maikli kasi masyadong mahaba. Ganun. So, ayun. Kay Ate Cynthia. So, let's go to the next one. Hindi ko lang alam kung gusto pa nating ituloy ito. Kasi, I mean, siguro naman ako yun yung gist. So, meron pa sana tayong freelancer. Ayan. Saka meron pa tayong attorney. Well, I think I should add this one. Kasi, paano pag medyo high level yung mga kausap mo? So, I know a lot of professionals that can benefit from this super assistant. Bukod pa dun sa assistant nila na nag-schedule ng mga appointments nila, iba to. So, sige, as a bonus, gamitin na rin natin na example itong si Attorney Raymond. So, sino ba si Attorney Raymond? Operations Director siya sa BGC. Ano siya? Food manufacturing, 320 employees, 2 plants, Laguna plus Bulacan. Nagre-report sa CEO. Communication style niya, mabilis. Pagka may kausap kang CEO, kasi hindi pwedeng mahaba yan. Maikli lang yan. Kumbaga, pag minessage mo si CEO, dapat yung kung ano yung abot ng mata niya, yun na yung summary mo. Hindi pwedeng mahaba yung pag gumanon pagka pumitik ng isang daliri yung babasahin niya. That's too long, my friend. Hindi na pwede yan. So, ayan, may mga recurring task, meeting, talking points. Medyo complex. Pero there's nothing impossible with AI assistant. Kahit nasubukan ko na siya, kahit gaano ka-complex ng situation, it will give you or it will provide you the best, if not the best, the second best way to handle that kind of problem or situation. Ngayon, ito ang structure ni Attorney Raymond. Ito yung storya niya. Actually, mas mahaba yung original na script ni Attorney Raymond. Mga 2 scroll yata. Pero for the purposes so that you guys can see, ayan. At ito, ikaka-paste na rin natin, ha? So, si Attorney Raymond. Sorry, niskip pa natin si freelancer. If you still want that, if you still want to explore other personalities, lagyan nyo lang sa comment. Or,
Um, kung gusto nyong i-share yung sarili nyo, pwede natin gawan ng assistant yung ikaw. Ikaw mismo. So, ilagay nyo lang sa comments kung interested kayo. Subukan nating gawan kayo ng personal assistant. So, ano ba? Ano ba natin yan? I-contest natin yan. Like, kung sino yung pinaka maraming like sa comments, siya yung gagawa natin ng assistant. I mean, in a call. So, we will probably set aside a time para gawan kayo ng special assistant. Tapos, i-record natin para ma-share natin sa iba. So, pwede rin naman yun. Kung okay sa inyo. Anyway, ayan, si Attorney Raymond next. Tapos, tatandaan nyo, Gems, dito na sa Ate Cynthia. Kilala natin si Ate Cynthia sa Sirico's assistant. Ngayon, dito na tayo kay Gem. Tapos, yung custom Gem ulit. New Gem. Ayan. So, copy natin instructions. Tapos, yung operations director. Guys, maikli pa tong instructions or yung backstory na to, habaan nyo. At kung mahaba man ang story nyo, kung tingin nyo parang magulo, gamitan nyo ng AI. Kahit gano'ng kagulo yan, aayusin nyo yan. Hindi kunyari lang, may new chat kayo, di ba? Lagay nyo sa new chat. Pag magta-type ka ng story nyo, sa notepad muna. Notepad, doc, para autosave. Para kahit mawala ng kuryente, mawala ng ilaw, mawala ng internet. Masasave yung huli yung ginawa. So, type nyo, kahit 10 pages pa yan, at pwede siyang i-attach dun sa sa chat. Pakita, yung plus sign na to, pwede nyo i-attach yung file or yung text kung kaya. Parang di ko sure kung 5,000 characters eh. Tapos, ilagay nyo lang doon, structure this in a way that, or create an outline of this context or backstory that I have, so that I can place it on a custom gem or custom AI. Pwede rin Tagalog, guys. Sabi mo, assistant, patulong naman. Pagandahin mo yung structure or yung pagkakabuo nito para madaling i-copy-paste or madaling i-load sa custom AI. Ayan. Siguro mga 2 beses ko na sinabi ng 3. Sabihin ko na naman siguro mamaya. Anyway, so ito yung pangalan, Attorney Raymond, assistant. Okay. So, next, save. Salita ako ng salita, di pala naka-record yan. Hindi naka-record yan. Nakita ko eh. Okay, si Attorney Raymond, assistant. Ayan. So, obviously, iba yung problems ni Attorney Raymond. Ayan. May key account na nag-email directly sa akin complaining about a delayed shipment mula sa aming Laguna plant. Galit siya. Kailangan ko ng reply na professional, empathetic, pero hindi ako nag-aamin ng liability. This is good! This is good! Ayaw natin yan eh. Pero may tamang paraan ng pagsasabi. Sino ba naman gusto ng liability? Pwede mong ilagay dito, alam kong ako may kasalanan, pero huwag naman nating i-obvious. Parang ganon. This is not escaping liability, but in a way, yes. Pero dahil mahal natin ang trabaho natin, ay natin mapahamak. Yun ang totoo. Diba? Ang maganda kay coach, kay super assistant, pwede kang maging totoo sa kanya. Ayan. So, example lang aminado ako na may lapse ako, pero I want to make up for it. Tingnan natin. Ano sabihin niya? Hindi ko rin alam eh. Ngayon ko lang ka-copy-paste eh. Ayan. Understood, Attorney Raymond, given the urgency of urgency and the need to manage risk while maintaining relationship, here's your draft for review. Ayan. Thank you for reaching out to me directly. I received your feedback regarding the delay in our most recent shipment, and I sincerely appreciate the candor with which you shared your concerns. I understand the impact it has on your operations, and I personally regret that our service did not meet your expectations. So, ina-investigate daw niya yung challenges na encountered sa Laguna plant. To address this immediately, I have directed my team. Meron siyang action agad.
Ayan, may expedited delivery, real-time monitoring, process review. We value our partnership and are committed to making this right. I will follow up everything once delivery is confirmed. So, ito yung maganda dito, meron para siyang postmortem. Meron siyang debriefing. Debriefing, siguro ang tawag doon. Na internal notes, ginamit niya yung logistical challenge instead of lapse or error. Which is very, very important. Kasi sabi niya risk mitigation yun eh. This keeps the door open for external factors. Diba, may weather, etc. na kung kailangan mong gamitin mamaya sa pag-aayos ng problema mo. Ayan. So, the makeup, every 4 hours update. So, meron ka palang promise dito na every 4 hours mag-update ka, which is good. If you've worked in a BPO, you would know na importante yung magbigay ka ng ganito sa mga customers na medyo disappointed na sa service. Like, say for example, 5 buwan sila nawala ng internet. Okay, I will update you 3 times today or after an hour or after 4 hours. And then, really committing to that promise. So, importante to. Ayan. 'Di ba? So, that's first kay Attorney Raymond. Ayan. Next is pipili tayo dito sa dalawa. Okay. Okay, ito yung number 3 ata yung nagustuhan ko eh. Again guys, walang picture dito pero bawi na lang ako next time pag may credit na. Or tanggalin ko na lang siya, nandito naman ako. May picture na. Nandiyan naman ako ayan. Next. Okay, so Dennis, yung plant manager namin sa Laguna, nag-message sa akin in private. Ayaw niyang sundin yung bagong cost reduction directive ng CEO. Sabi niya unrealistic ang 8% target at makakompromise yung quality. Nagbabanta siya mag-push back sa susunod na leadership meeting. So, pwede kang sumagot dito agad. If you're Attorney Raymond at seasoned ka at experienced ka, I'm sure you will have something in mind. Pero, why not use the power of AI to build a draft right away na pwede mong ayusin. Hindi ka na mag-iisip. It will just take you some stories at kung kausap mo na si assistant, say for example, may mga previous usapan kayo ni assistant tungkol kay Dennis at sa mga nangyayari dito, hindi ka na mahirapan magkwento. Ang sasabihin mo na lang sa kanya, ayaw niya, eto na lang sasabihin mo sa kanya, super assistant, ayusin din ni Dennis yung bagong cost directive ng CEO. At alam niya na kung bakit, kasi sinabi mo na sa kanya itong nasa mga nasa ibang details. Pero dahil walang context si coach or super assistant sa kwento niya, kaya natin nilagay ito. So, tingnan natin kung ano may sagot niya. Okay, Attorney Raymond understands this is a delicate balancing act. You need to uphold the CEO's directive while acknowledging Dennis' expertise. So, ayan. Pwede nga, guys, take note, hindi limited sa English-Tagalog si assistant. Pwede ka maglagay ng kahit anong salita dyan na gusto mo. Nihongo, Egyptian, hieroglyphics lang yata hindi kaya sa ngayon. Pero, malay mo in the future. Ayun. So, nakapagbigay siya ng sagot. Ayan. Huwag muna tayo say na hindi kaya. Let's look at the numbers again and I'll back you up on quality concerns. Ayan. So, may we approach para hindi mo siya iniiwan. Hindi mo sinasabing mali siya, pero you're effectively coaching him how to push back professionally. So, there's a lot of things that we can learn. Dami ako natutunan dito kay Coach. Not only kay Gemini, pati kay Claude, pati kay ChatGPT. So, kung meron kayong mga screenshots ng messages, pwede nyong automatically guys. Say for example, kunyari, eto. Kunyari lang Facebook Messenger. Yan. Pwede yung copy-paste dito yan. Ayan, tapos babasahin niya yan. Pero, it will eat up tokens. Pero, kaya ko sinasuggest sa inyo na si Gemini ang kunin nyo, hindi siya sensitive masyado sa tokens. Unlike Claude. Si Claude parang yan. Para Ferrari yan. Malakas kumain ng gas.
Etong si ano, si si Gemini para siyang ano, para siya BYD. Ayan. Matagal yung gasolina kasi solar. Parang gano'n. Okay, bicycle. Yeah, bisikleta. Pwede rin. Basta yun. Anyway, so I hope I was able to make important points and and shared important ideas sa inyo kung paano kayo magsisimula gumawa ng assistant. Tell you honestly, this is underrated. Lalo na sa mga professionals. If you're a professional and you're not taking advantage, whether you're accountant, whether you're a lawyer, whether you're a doctor, whether you're a lawyer, engineer, magagamit nyo to, guys. Like, how much lang to? $20? Sabihin ko, isang consultation lang sa inyo yun. Kayang-kaya nyo to. More so sa mga business owners. Lalo na kung Facebook kayo, ang daming Facebook accounts na ang tagal-tagal mag-reply. Diba? Lazada na lang eh. Magtatanong ako, in-order ako, kulay pink ang gusto ko, kulay black yung dumating, ang tagal mag-reply. Ang dali lang sana nito, guys. Oh. Kailangan mo lang tag-isang reply, tapos copy-paste lang yung sagot, tapos nandun agad yung info mo. Lagay mo lang doon. Kahit yung ano na lang, guys, yung initial response na lang. Okay? Lalo na sa mga business na may inquiries. Alam niya ba, pag ang mga customers nag-inquire at mabilis sumagot yung tinatanungan, it gives credibility to the store or to the Facebook channel or account. Kasi nakapag-respond agad. This is one way of making things easier for you. So, sana guys, nakatulong. Kung may tanong kayo, ilagay nyo lang sa baba. Marami pa akong i-share sa inyo, guys. We're just scratching the surface. Yung next episode natin, tungkol saan ba? Teka lang. Tingnan ko sa a phone ko. Next. Okay. Ang next video is about creating individual profiles for each of your client. Pwede yun. Or, pwede nga isa para sa boss mo eh. So, would you like that episode? Or, would you like, Okay, may share din ako isa sa next episode. Actually, nagtanong ako kay ChatGPT, Gemini, sa kay Claude na gumawa ng bago kong logo for the Printer Hub. Wala niyo kung sinong nanalo. Ayan. So, isa sa dalawa na i-discuss natin for next episode. So, thank you so much, guys. Sana na, isa to sa mahaba episode pero sana nakatulong. Ano ang call to action nyo today? Okay? Sige, sorry. Pro tips muna. I-update ang yung gem habang lumalaki business nyo. Tama yan. At lumalaki siya when you give more context. Saka huwag niyong kakalimutan, guys, pagka marami-rami na kayong ideas, pwede kayong magbigay ng prompt like, pwede mo ba ako bigyan ng complete outline ng memory ng conversation natin dito. O yan. Pag masyado ng marami, guys, parang game, kailangan mo na mag-save point. So, di ko sure kung may paraan para mag-save. Kasi ganito lang ginagawa ko eh. So, if you know a better way, feel free to share it. Tapos, gumawa ng maraming gem para sa iba't ibang layunin or goals. Libre naman yan. Magtanong loob sa gem mismo. At i-test muna bago gamitin sa totoong kliyente. Well, matetest mo yan eh. Sa'yo muna isi-send yan eh. Ngayon, kung hindi pa masasayo, di i-tweak mo. Diba? Pagka okay na, di saka may copy-paste sa client. Okay. Start now, guys. Sa phone, libre lang gumawa ng account, ha. Ano tawag dito? Madali lang eh. Wala pang 2 minutes yan. Mag-download ka ng Google Gemini sa App Store or sa Play Store. Tapos, i-login mo lang yung Google mo.
Tapos, through your notepad or notepad sa phone or notepad sa desktop, gumawa ka na ng ano mo, ng biography mo or diary mo regarding kung saan man. Tapos, click mo na yung gem kung saan mo ilalagay yung kwento mo. Tapos yun. Okay, so may tanong ka pa ba? Comment sa baba. Okay, subscribe sa mga susunod na episodes at I'll keep on sharing more information regarding AI and how it can help in your printing, not only in printing business, but also in other aspects of your career. So maraming salamat guys. See you again next time.